Malapit na magbalik si LeBron James sa Los Angeles Lakers. Ano kaya ang magiging epekto nito sa team? Magiging steady lang ba ang Lakers o mas magiging unstoppable? May mga iba naman nagsasabi magiging worse daw ang team. So malapit ng pagbabalik ni LeBron. Ayon sa reports, this month na daw ang kanyang return sa court. Sa balitang ito ay maraming na-excite sa mga fans. May mga nagsasabi na mas lalong lalakas ang Lakers. Pero meron ding nagdududa. Posible daw gawing worse ni LeBron James ang team. Hindi nga ako makapaniwala nang mabasa ko yon. Usually kasi no question na mas better ang team kapag may LeBron James. Pero sa ngayon, for the first time, may mga nagdududa na. Siguro dahil sobrang ganda ng start ng team habang wala siya. Sa 21 years na paglalaro kasi ni LeBron sa NBA, never pa naging ganito kaganda ang start ng kanyang team nang wala siya. 7-2 ang Lakers so far, pangalawa sa Western Conference. Ang pinakarason sa success ng Lakers so far ay walang iba kung hindi si Luka Doncic. Grabe nga ang ipinapakitang performance nito. Historic numbers. Nag-average ng 40 points, 11 rebounds at 9 assists sa loob ng 5 laro. Halos triple-double na nga. Huwag din natin kalimutan si Austin Reeves na solid din ang ipinapakita. Grabe yung buzzer beater niya sa Wolves. Tapos nag-average siya ng 31 points, 9 assists at 5 rebounds. Grabe ang mga numerong yan. Masyadong malayo na sa usual na ina-average niya. Ayan ang rason kaya 7-2 ang Lakers so far nang wala si LeBron James. Ngayon, ano nga bang magiging epekto ng pagbabalik ni LeBron? Well, obviously, magkakaroon ng adjustments. Syempre dahil first time rin makakasama ni LeBron ang mga bagong dagdag sa lineup ng team na sila Marcus Smart, DeAndre Ayton at Jake LaRavia. I think posibleng mga panang konti ang team. Pero knowing LeBron at Luka na alam naman natin na two of the most smartest players ngayon sa NBA, makakapag-adjust naman siguro agad sila. Si Austin Reeves, matagal naman ng teammate ni LeBron. So may chemistry na sila. Last season, effective pa rin naman si LeBron James kahit 40 years old na. Isa pa rin sa pinakamagaling na players sa league. Nag-average ng almost 25 points per game. Pero this season, di pa natin alam. Baka hindi na ganon kataas ang i-average niya. Pero kahit ganon, I think may ibang ways pa naman para makagawa siya ng impact sa team. Like yung playmaking niya. At kung gugustuhin niyang dumipensa, magaling pa rin naman siyang defender kahit ngayon. Yes, napakaganda nga ng nilalaro so far ni Austin Reeves. Pero umpisa pa lang din ang season, hindi pa nga nakaka 10 games. Questionable pa kung masusustain ni Reeves ang ganitong performance sa buong season. Kagaya ng sinabi ko kanina, mataas ang IQ ni LeBron. Kapag alam niyang maganda ang ipinapakitang performance ni Reeves, I think ilelet niya lang ito mag-shine. Bukod naman sa scoring, meron pa naman ngang ibang may tutulong si LeBron. Ayun nga ang kanyang playmaking. To syempre i-score rin ito ng 20 plus points. Sa pagbabalik niya, posibleng magkaroon nga ang Lakers ng 3 players na nag-average ng 25 plus points per game. If magtuloy-tuloy ang magandang performance ni Reeves, magkakaroon na ng legit na Big 3 ang Lakers. Pero may posibilidad rin na maging worse ang team sa pagbabalik ni LeBron. Nakadepende yon sa ipapakita niyang performance. Hindi pa kasi natin alam talaga kung anong game niya this season. Kung mala superstar pa rin ang kanyang laruan. I think tanggap naman na ni LeBron James na si Luka Doncic na ang best player ng team. Parati naman niyang sinasabi na kay Luka ng team na to dahil malapit na siyang magretiro. So kakayaan niya lang si Luka na magpakitang gilas, lalo na sobrang ganda ng performance nito. Aalalay na lang silang dalawa ni Reeves. Basta maging consistent lang itong si Reeves, delikadong Lakers sa Western Conference. For me sa umpisa short term, medyo mangangapa ang Lakers pag nagbalik na si LeBron. Baka may 2 to 3 games na magulo pa dahil sa mga adjustments. Syempre may mga mababago rin sa minuto ng mga players. Pero long term, I think playoff contender pa rin naman itong Lakers. Pero kung manatiling dominante si Luka at maging consistent si Reeves, legit title contender na sila with LeBron James.
Pero kayo mga Lakers fans, excited na ba kayo makita si LeBron? Tingin nyo ba mas magiging better pa lalong Lakers kapag bumalik na siya? O isa kayo sa naniniwala na mas magiging worse o hindi na siya kailangan ng team? I-comment nyo lang dyan sa ibaba ang inyong opinion at babasahin natin. So for more NBA content, i-like nyo ng ating video at mag-subscribe na rin sa JB Buckets.